Nako, heto na po mga kabayan, Ligarda sumabog na. Hala, nagkagulo na. Ligarda rumesbak na. Grabe ang korupsyon, nirekto. Vilma BBM pinakita sa publiko. Nako, yan po mga kabayan ang ating haalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yung video yan mga kabayan, eto, pasadahan po muna natin itong nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Aba, mga kababayan, ayaw ko sanang isipin ito pero parang ganito talaga ang nangyayari ngayon no? Parang nadadivert po, no? Okay? Nadadivert po mga kababayan yung issue patungkol po dito sa mga flood control scam mastermind mga kababayan, no? Kasi imbis na imbestigahan, di ba? Sa ibang anggulo, di ba? Di ba? Kasi nga itong basahin ko po muna mga kababayan yung sinasabi ngayon ng NBI. Sabi po ng NBI, wait, there's more. May nagpaparamdam sa NBI ayon kay Matibag. Aba, ito po ang balita mga kababayan, mayroon pa umano nga nagpaparamdam na ilang opisyal ng gobyerno na posibleng target ng pang-blackmail. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang pahayag ni Matibag ay kasunod ng pagka-aresto ng kay PGMN Franco Mabanta. Kaugnay ng umano'y tangkang pangingikil ng 350 million kay Martin Romualdez. Ayon sa NBI, posibleng mas lumawak pa ang kaso kapag nabuksan na ang mga gadget ng mga suspect sa pamamagitan ng cyber warrant. Doon umano, malalaman kung may iba pang personalidad na tinakot, kinikilan o posibleng sangkot sa operasyon. Ayan mga kababayan, wala pa naman pala. Ito talagang si Matibag, di ba? Ang advance mag-isip ni Matibag, no? Binibigyan niya agad tayo ng idea, di ba? Na mayroon pang iba. Oo. Ano ngayon kung mayroon pang iba? Ang tanong dito mga kababayan, isa lang po ang dapat sagutin nila, di ba? Bakit sila natatakot at bakit sila kailangan magbayad? Di ba? Bakit nila kailangan magbayad kung wala naman silang ginagawang masama? Ibig sabihin lang nito mga kababayan, itong pangyayaring ito, wag niyong gawing tanga ang taong bayan, magpapatunay na singkot sa flood control scam. Diba? Ako, malinis ang konsensya ko mga kababayan. Blackmail pa niyan kung hindi naman totoo, bakit ako magbabayad ng 3 maletang pera? Diba? Mali-maleta Usapan 3 maleta daw mga kababayan. Nako. Tapos after all, at the end of the day mga kababayan, Duterte ang anong klase ito? Si hindi po Duterte ang nagbayad. Si Martin Romualdez po ang siya po ay ikanta. Baka ilabas daw yung video. Anong video yan? Diba? Kaya siguro nila itong isyong ito patungkol kay Franco ay masisisi nila ang Duterte. Ito po ay isang patunay, mga karibinata, ang totoo na sila po ay mga involved. Kasi kung hindi sila involved, bakit nga sila magbibigyan milyon? Diba? Kung ngayon ni Matibag, mga karibin natin, meron nagpaparamdam. Nagparamdam sa NBI ayon kay Matibag. Sabi niya, ang politiko na nagparamdam kay NBI Director Matibag, kinikikilan ngayon. No? Kung itong mga politikong ito ay ang masasabi lang natin ay bakit? Ikaw nyo rin naman yan diba? Na kayo ay ikanta, kaya yan, nagbabayad na kayo. At tapos ikukunik nila sa Duterte, ang kakapal ng mukha. Sabi po dito, ay baka di ni BBM na alam siguro.
Nakoray ko po ha. Anyway, ano kay Director Matibag mga kababayan, ibang klase Kita ko po kay Matibag, no? Yung Buying Rimulya nung nasa kababayan, ganito kung mga ganito yung Matibag mga kababayan. Alright, ano po ang inyong just comment down below at eto, good news mga kababayan eto kung good news, okay? Sabi po dito ngayon 60 billion ibinalik na sa tapos ang utos ng Supreme Court. Kinumpirma ng PhilHealth na balik na sa ahensya ang 60 billion pondo kasunod ng direktiba ni Marcos Jr. at ng Korte Suprema kaugnay ng umano'y na dating nairimit ng sa pambansang kaban. Ayan mga kababayan, pero marami dito kasi ilang beses na President Bongbong Marcos Jr. na sinabi niya na nung una pa lang, di ba? Na ibabalik hanggang ngayon lang ba ito mga kababayan? Kung ngayon lang ito, kaso nga ang problema walang naniniwalang mga Pilipino naghahanap ng ebidensya. Sabi nila mabuti sana kung magsalita mga kababayan kasi mukhang masasabi okay na ibalik na pala sa PhilHealth. Pero kung ganito dito lang walang ebidensya na talagang naibalik lang. Madali po kasi ang magsalita. Magawa. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol natin. Sabi po dito ni Saldi Rodelia. Ralph Recto pakilinaw. As in galing sa pinaglipat Treasury 2025 budget or kinuha sa 2020. Kasi may umuugong din na balita mga kababayan. 60 billion ay doon na kukunin sa 2020 ko po. Hindi pagbabalik ang ginawa nyo. Pala nyo lang ng doble hakot galing sa buwis ng bayan. Correct kung ganun ang nangyari, di ba? Galing ang ibinalik. Nangutang po. Yung latest nga utang uutangin ang pesos mga kababayan. Baka doon po galing. Yan doon sa 60 billion. Aba naman. Yung ibig sabihin, tayo pa rin ang magbabayad mga kababayan. Utang yung ibinayad dyan sa PhilHealth, no? Tayo pa rin po ang magbabayad. Tama po ba yun mga kababayan? Kasi kung po sa kaban ng bayan yung ibinayad doon sa PhilHealth, tama yung sinasabi kanina na pag parang doble natin. Di ba? National Treasury sa national budget Sana po, kung ano po yun din po yung ibalik ninyo, no? Malalaman din po natin yan pagdating ng panahon. May sumingaw na naman po mga kababayan, okay? Pero galing naman sa ibang ahensya ng gobyerno, galing po kay Roger, aray ko po Presidensya na naibalik na. Madali lang sabihin na puro na lang kasi kasinungalingan mga bukang bibig. Ayan mga kababayan, ang hirap. Good news na sana ito pero parang nakikita ko sa news Kasi ang gusto ng taong bayan ay makita talagang binalik nila. Kasi kitang-kita rin kung paano yung 60 billion. Okay? Kung inyong opinion dyan mga kababayan, just comment down below at eto, pasadahan na pasok Ito po ang magiging topic natin for PM umamin din. Gambling Lord pala. Ito si Batman Recto, meron siyang Robin. May Batman and Robin. Pakilala ko kung sino ang Robin nitong si Batman. Hindi na po natin pagtatagalin pero dediretso na tayo agad
I-like nyo po itong video na ito. Malaki pong tulong sa ating freedom. Like lang, libre po yan. Ito ang balita. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng Di umano'y balitang. Ito ang balitang ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado. Lahat kung bago ka pa lamang sa channel na ito at balitang politika ay please huwag kalimutan subscribe at i-click ang notification bell para mas palagi sa lahat pa ng mga bagong video namin. At ito na nga mga kababayan. Ito po na kailangan din nating pag-usapang involved dito si Batman Recto at Robin. Kilala nyo, Batman and Robin yan. Di umano or gambling lord Recto. Yan po ang ating titingnan sa mga sinabi. Sa aming dinner noong April 16, ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya, Secretary Recto, sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking DPWH ni Garjola, nilibiste, ba, pambihira. Talagang nakawan dyan todo. raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga kuyen ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw akong mga nakita para makasama sila pa. Kayang tumulong daw sa mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto at si Kong Garjola din ay at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mga at iba't ibang mga tao ay gawain ni Recto ito. Yun. Di ba may anomalya sila dyan? Ininegosyo ang DP o palakasan, malakas si Garjola sa DPWH posisyon as secretary ni Executive Department. Pambihira, Bongbong Marcos. Hari mo, wala ka bang maayos-ayos? Parang puro kinukuha mo. I mean, Bongbong, masisira ka dito. Ha? Calling Bongbong Marcos. Tao mo sa Executive Department ang pera ng taong bayan. Ha? Masisira kung hindi ka magre-react. Kailangan mo mag-react dito kasi tinatrabaho nila itong inutil ka lang. Or kasi pag tumahimik lang to si Bongbong Marcos, signal coming from Bongbong Marcos, itong ginagawa nila. Kung ako presidente, at ganyan na isisiwala, whether totoo o hindi, papatawag ko sa patunayan nyo sa harap ko kung hindi luluto, hindi totoo yung sinasabi ni Libiste. Simple, di ba? Dapat kumikilos ka bilang leader. Hindi ka unless nakikinabang, unless may go signal ka, Bongbong Marcos. Lehitimo man ito, mabuti at maging transparent sa kanyang yaman. At kung ang ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging at sa halip na tumigil ang ang flood control investigations, mayroon ang DPWH 4A na si Caroline na dating Batangas 3rd District Engineer, ang Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas. Sabwat-sabwatan.
Sa labat sila. Oh, ninegosyo ang Batangas. Nilibiste. Tatandaan po natin ha. Itong kanyang speech dito sa ipinatanggal ito. Ha? Ayaw maimbestigahan ng flood control. Alam naman na tutok ang flood control, inimbestigahan lang dyan sa Congress, tas wala na. The same people, pinatanggal itong speech niya. May discuss, hindi, mabigat itong binabanggit niya, hindi. Kaya nga, Recto, kung hindi totoo yan, humarap kayo sa Congress. Huwag yung sasabihin mo si Raulo to si Raulo. Spoiled lang. Sa tingin mo, maniniwala ang taong bayan na wala kang korupsyon? Oh. Kaya pala, ayaw mong matanggal yung Sik, ang daming taxes. Yung pala, ikaw ang nakikinabang. Isa ka sa ayaw mong mabawasan. Kaya ayaw mong maalis ang bat. Diba? Mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.